pag-asa at saan natin hinuhugot ang ating pag-asa kapag ka ang buhay natin walang kapag-apag-asa. Darating na wala nang magkakasakit. May isang araw na darating na wala nang lumpo, wala nang pilay. Mali po yun. Kaibigan, kapag ka po nangangaral at tagapagturo sa inyo, ay ang paliwanag, bahala na ka, basta't meron ka namang isa sa pito. Anong balik tayo sa ating Panginoong Diyos? Tatanggapin niya tayo. Hindi niya tayo itataboy. Amen. Thank you so much, mga kapatid ko. Pagka nanguna sa atin ang ating Panginoong Diyos, walang pinakamabuting gawin, kundi sumunod sa kanyang kalooban sapagkat yon ang pinakamainam. Mga kapatid ko, naranasan niyo na hubang maligaw? Naranasan niyo na bang lumabas ng bahay tapos hindi niyo alam kung saan talaga kayo pupunta? O nakarating kayo sa isang lugar na hindi naman yon talaga ang gusto mong marating? Akala mo nakarating ka doon sa iyong patutunguhan, pero ang totoo, iba yung iyong napuntahan. Naranasan ko pong maligaw nung nagpunta kami sa Romblon. Ang salita sa Romblon ay Romblomanon. Parang Ilonggo na revise. At nung nagtatanong kami ng direksyon, Voice of Youth, galing kami ng AUP, hindi namin masyadong maintindihan yung salita ng mga tao, kaya sumakay kami sa jeep sa pagtitiwala na tama yung aming nasakyan. Pero nung malayo na yung nalalakbay ng aming jeep, at hindi pa rin kami dumarating doon sa aming pinatutunguhan, isang bagay ang aming natiyak. Kami naliligaw. At yung damdamin na ikaw ay naliligaw na hindi mo alam yung pupuntahan mo talaga ay napakahirap. At parang ikaw ay helpless. Marami sa buhay na ito ang naliligaw. At maraming mga tao nag-iisip na walang gabay saan ba talaga tayo pupunta. Nakabili ba kayo ng appliances na walang manual? Di nyo alam kung paano gagamitin, saan nyo isasaksak, gagawin nyo doon. Basta alam nyo, gumagana yon. Awkward, di ba? Mahirap. Kaya sa gabing ito, maraming mga tao dito sa Metro Manila, kuha ko po yan sa, tingin ko, nag-stowaway itong tao na to, kuha ko po yan sa Rojas Boulevard. Tuliro, dala yung kanyang bag, may mga supot na dala, pero malamang hindi niya alam kung saan talaga siya pupunta. Tayo ba ay iniwan ng Diyos na naglalakad sa ilalim ng LRT dito sa Metro Manila, naglalakad araw-araw, tapos hindi talaga natin alam kung saan tayo pupunta at anong direksyon ng buhay na ito. Kaya maraming mga taong kumukonsulta sa Perlas na Bilog para malaman nila, ano bang aking kapalaran? Ano bang aking patutunguhan? Ano bang gagawin ko? Alin bang trabaho mas mabuti? Alin ba ang aking kukunin na kurso? Kumukonsulta sila sa Perlas na Bilog. Yung iba naman ay araw-araw ang mga Pilipino dito sa Metro Manila at halos dito sa Pilipinas at hindi lamang dito ay maraming mga tumitingin ng kanilang kapalaran doon sa forma at ayos ng mga bituin. Sa dako pa roon ng mga tala ay hinahanap nila kung ano ang dadalhin talaga sa kanila ng buhay. Ito po ay shot ko sa, I think magandang umaga ito. Ito ang isa sa mga hula ni Madam Pisces, February 20 to March 20. Sabi nung nasa TV, pag inisip mo daw, obvious naman, di ba? Pag inisip mo ng inisip, magkakatotoo ba yun? Sabi nila, yun ang hula para sa mga Pisces. Sa Libra naman, yung mga kinikimkim na at itinatagong sama ng loob sa isang relasyon ay puputok ngayon. Yan ang hula. At sabi lang, baka ngayon ako sasabog, baka ngayon ko hindi mapipigilan yung aking sarili. At marami pang iba't ibang mga hula. Kasama yung mga magagandang kulay at saka mga paboritong numero. Eto, subukan natin ito. Sagittarius. Meron ho bang taga-subaybay tayo na Sagittarius? Sabi ng hula. Hula lang po ito, wag niyong didibdibin at seryosohin. Magpipilit na pasunurin ka sa gusto niya. Lahat ng pangako ay kanyang bibitawan. Maswerteng kulay, blue. Kung hindi ka naka-blue, malas. Maswerteng numero mo, 2, 17, 19, 24, 26, 34. Pwedeng tayaan sa loto ng mga naniniwala sa horoscope. Maraming mga tao ang naghahanap ng magandang buhay sa maling paraan. Tingnan niyo yung mga lottery ngayon, yung mga lotto stand. Ang daming nakapila. Akala mo kung anong nangyayari. Akala mo kung anong meron. Pero maraming mga Pilipino sa Metro Manila
ang nakikipagsapalaran sa pamamagitan ng loto at ng sugal. Doon nila hinahanap ang kanilang kapalaran. Kaya sa gabing ito, ating susubukang buksan ang mga pahina ng banal na kasulatan. Ating aalamin saan natin makikita ang gabay sa buhay na ito. Sa Isaias 41, talatang 22, ganito ang sabi ng ating Panginoong Diyos mismo. Ilabas nila at ipahayag sa amin kung ano ang mangyayari. Ipahayag ninyo ang mga dating bagay, maging anuman ang mga yaon, upang aming mabatidan naman ang huling wakas nila, o pagpakitaan ninyo kami ng mga bagay na darating. Sabi ng Panginoong Diyos, ilabas nyo kung talagang totoo kayo. Ipakita nyo sa amin ang mga bagay na darating. Parang sinasabi ng Diyos, saan-saan kayo nagtitiwala? Magtiwala kayo sa akin. Kung totoo naman kayo, ilabas nyo at ipakita ninyo sa akin. Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos upang aming maalaman na kayo'y mga Diyos. Oo, kayo'y magsisigawa ng mabuti o magsigawa ng kasamaan upang kami ay mangawalan ng loob at mamasdan naming magkakasama. Ito yung hamon ng Panginoong Diyos doon sa nagpapanggap na di umano'y mga Diyos. Pero Diyos-Diyosan lamang. Sabi ng Diyos, kung talagang totoo kayo, sabihin nyo ng eksakto yung mangyayari, yung mga bagay na darating. At isa itong mahalagang bagay kung bakit tayo naniniwala sa Biblia. Alam nyo po ba, ang ibang mga writings ng ibang mga relihiyon ay walang masyadong prediction o prophecy o mga hula. Ang Biblia, ang buong aklat ng Biblia ay halos 30% ay prophecy o pagtaya para doon sa hinaharap. Ang libro na Islam o Quran ay wala kahit isang prophecy. Ang libro ng Theravada ng mga Hindu ay wala ni isang prophecy. Ang libro ni Mormons ay wala ni isang prophecy. Pero ang Biblia na nagpapatunay na ang Diyos ang may akda nito ay inihayag niya kung anong bagay na mangyayari sa hinaharap. Kaya ang sabi ng Panginoon, narito kayo'y sa wala at ang inyong gawa ay sa wala. Kasuklam-suklam siya na pumili sa inyo. Narito ang pag-aangkin ng ating Panginoong Diyos. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una. Sabi sa 46:9 ng Isaias, ako'y Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko. Bakit siya walang kagaya at kakaiba siya sa lahat ng ginagawang gabay ng mga tao ngayon? Sapagkat siya'y nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Inyo pong pansinin yung mga salita na binabasa natin. Sabi ng Diyos, ako walang gaya ko. Bakit siya walang kagaya o natatangi? Sapagkat ipinapahayag niya ang wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. So kung tayo'y naghahanap ng tunay na kahinatnan ng ating buhay sa hinaharap, kung tayo'y naghahanap ng mga bagay na totoo, sinasabi ng Diyos, ito, sinabi ko na sa pamamagitan ng Biblia, isinulat doon kung anong mga bagay na mangyayari, mga minamahal na mga kapatid. Pinakita na sa banal na kasulatan kung anong kahinatnan ng ating sanglibutan at paano ito magwawakas sa pamamagitan ng panaginip ni Haring Nabucodonosor sa Daniel Kapitulo 2. Ipinakita na sa pamamagitan ng mahabang hula ng tinatawag natin na 70 prophetic weeks o 490 literal years sa Biblia kung ano ang eksaktong panganakan ng Panginoong Hesus, kailan siya ipapako at kailan ipapangaral sa mga hintil. Halos napakaraming taon bago ito eksaktong mangyari, ay eksakto na inihula o sinabi sa banal na kasulatan. Ang ating Biblia ay hindi basta-basta Biblia, mga kaibigan at mga kapatid ko. Ang Biblia ay super Bible, sapagkat yung mga nakasulat dito ay tunay na nangyayari sapagkat inihayag na ng ating Panginoong Diyos sa kanyang iba't ibang mga propeta. At ang banal na kasulatan ay pinatutunayan hindi lamang ng basta pag-aangkin natin sa kasaysayan. Pinatutunayan ito ng napakaraming mga archaeological findings. Pinatutunayan ang kasaysayan at ang authenticity ng sinasabing mga kwento sa banal na kasulatan o
sa Biblia. Marami ding ikinuwento sa libro ng Mormons na kung ano-anong mga di-umano'y mga gera at mga pangyayari. Pero hanggang ngayon ay walang archaeological facts to support yung kanilang inaangkin na di-umano ay mga nangyari. Ngunit ang banal na kasulatan ay pinatutunayan araw-araw sa mga paghukay dun sa Middle East sa pamamagitan ng iba't ibang mga nahuhukay nila ng mga katibayan ng katunayan ng banal na kasulatan. Bakit ko sinasabi ito sa inyo ngayong gabi, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon sa John 14:29, "At ngayon ay sinabi ko sa inyo, bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo." Sa akin pong pagdadalaw bilang batang pastor, marami ako nakakausap, sabi nila, hindi ako naniniwala niyan sa Bible. Gawa-gawa lang yan ng tao. Actually, siguro matatalinong tao lang ang gumawa niyan kasi napakahusay naman ng pagkakagawa. Gusto ko pong sabihin sa inyo ngayong gabi na maaari nating paniwalaan ang banal na kasulatan by way of logical thinking. Sapagkat ito ay pinatunayan ng kasaysayan, pinatunayan ng mga archaeologists, at yung mga hula dito ay tunay na nagaganap at tunay na nangyayari at pinatutunayan. At gabi-gabi patutunayan ko po sa inyo na yung mga nakalagay sa banal na kasulatan ay tunay na nagaganap at talagang nangyayari. Para daw po kung ganon, kung makita natin, tayo naman ay magsisampalataya sa katotohanan ng tinatawag nating banal na kasulatan na siyang salita mismo ng ating Panginoong Diyos. May mga maaaring magtanong na ating mga televiewers at mga taga-subaybay, paano na isulat ang banal na kasulatan? Sabi sa 2 Pedro 1:21, "Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo." So ang banal na kasulatan po ay nasulat sa pamamagitan ng pag-udyok ng banal na Espiritu sa mga tao na sumulat nito. Ang nagbigay ng kaisipan doon sa mga sumulat ay walang iba kundi ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga propeta, mga magsasaka, mga mangingisda at mga pastol na pinagkalooban ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Ang layunin ng Biblia ay upang ipakilala ang tagapagligtas. Yan ang sabi sa 2 Tito 3:15. "At mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus." Ngayon maraming aklat na pwedeng makapagpadunong sa atin. Kung gusto mong matuto ng piano, di magbasa ka ng libro ng piano. Kung gusto mo ng arkitekto, magbasa ka ng mga libro tungkol sa architecture. Kung gusto mong maging mahusay na ininyero, magbasa ka ng mga libro tungkol sa ininyero. Pero tanging ang Biblia lamang ang nagtuturo na ang idudulot nito sa tao ay ikaliligtas ng kanyang kaluluwa. Mga ginigiliw po naming taga-subaybay, delikado po na yung pinaniniwalaan natin ay itinuro lamang ng ating mga leader, ng ating mga pastor, ng ministro, ng pari, o di kaya naman ay ng leader ng relihiyon, ngunit hindi kasang-ayon ng banal na kasulatan. Sapagkat ang banal na kasulatan, kapag siyang ating pinaniwalaan at pinakinggan, ang sabi po ng ating talatang binasa, siyang makapagpapadunong sa ikaliligtas. Kaya mahalaga po na pag-aralan natin ang banal na kasulatan. Siguro magtataas pa rin tayo ng dalawang kilay. Bakit namin kailangan paniwalaan at basahin ang banal na kasulatan? Una, ang Biblia po ay salita ng Diyos. Pangalawa, ang Biblia din ang nagsasabi kung saan nanggaling ang lahat ng bagay. Ang Biblia din ang nagsasabi kung saan tayo patungo. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. May mga nagsasabi na para tayong putok sa buho at sabi nila ay kung saan-saan lang tayo galing. Ang version ng Pilipino dyan ay ang mga Pilipino daw, sang-ayon doon sa mga libro noong elementarya tayo, ay galing sa dalawang kawayan. Lumabas si Malakas at saka si Maganda. At bingo! Yan! Galing dyan ang tao sa dalawang kawayan. Kaya nauuso sa ating mga Pilipino ang, alam mo, Brad, putok ka sa buho. Ano yung putok sa buho? Yung buho, kawayan yon. Dahil itinuturo sa atin tayo ay parang mga putok sa buho. O di ka naman tayo daw ay likha ng isang malaking pagsabog. Nagkaroon ng isang malaking pagsabog. Ang tawag na ay Big Bang.
Pumutok daw ng napakalaki doon sa kalawakan at pagkatapos na pumutok, ayun, nagkaroon ng nahiwalay yung liwanag, nahiwalay yung gabi, pagkatapos nagkaroon ng mga puno, nagkaroon ng mga hayop. Kaya sabi nila, ikaw galing ka sa putok. Naniniwala ba kayo na kayo galing sa kawayan? O di kaya naman kayo galing sa putok? Ang Biblia ang nagsasabi kung saan talaga tayo galing. Sabi sa Genesis 1:31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. Pwede ba namang basta sumabog lang pagkatapos naging mundo, naging bulaklak? O pwede bang itapon natin ang mga materyales ng aking laptop dito sa unan pagkatapos magiging laptop yan? Merong gumawa nito, merong nagdisenyo nito. At sinasabi ng Biblia na tayo'y lalang o likha ng ating Panginoong Diyos. Ang ating sanglibutan ay hindi tsansa. Ikaw ay nabubuhay ngayon hindi dahil ito'y tsamba lamang o basta ka lamang nalagay dito. May dahilan kung bakit ka nandito. May purpose ang ating buhay. May dahilan kung bakit buhay ka pa. Yan ay dahil sa ating Panginoon. Siya din ang nagpasibol, ang sabi sa aklat ng Heneses, sibulan ng lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy. Sa salita ng ating Panginoong Diyos, sumibol ang mga binhi dito sa sanglibutan, namulaklak at namukadkad ang mga bulaklak, at humalimuyak ang masamyo at masarap na amoy ng mga bulaklak sa parang, nagtayuan ang mga puno, at ay nakita ang napakagandang sanglibutan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito'y sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Yung mga nasa dagat kasama si Nemo, hindi po yan tsamba. Ito po ang sabi ng Biblia, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay. Lahat ng nakikita nyo sa dagat, lahat ng mga isda diyan, lahat ng mga magaganda na makikita nyo, samantalang kayo mag-snorkeling o scuba diving, hindi po yung putok. Hindi po yan basta lumabas dyan. Aking itinatayo dahan-dahan sa presentation sa gabing ito na ang buhay na taglay mo ngayon, kaibigan, ang mundong ating ginagalawan ay hindi tsamba. Meron tayong pinanggalingan. At ito, sangayon sa banal na kasulatan, ay ang ating Panginoong Diyos. Siyang may likha at may lalang ng lahat ng buhay na ating natatanaw at nakikita sa sanglibutang ito. Kayo nga, subukan nyo nga magpaputok kung may lalabas na ganyan. Tingin ko kapag ka nagpaputok kayo ng napakalakas, kaibigan, baka po hindi ganyan ang lumabas, baka lalong mawasak ang ating planeta. Kagaya ng ginagawa nating pagpuputok sa bagong taon, di ba? Mga Pilipino, pag nagpaputok tayo na nagpaputok, distraction ang nangyayari. Paano mangyayari nagkaroon ng isang malaking putok pagkatapos nagkaroon ng napakagandang nagawa? Ang Diyos din ang naglalang ng mga hayop dito sa lupa. Ang sabi sa Biblia, bukalan ang lupa ng may buhay na kinapal. Ayon sa kani-kaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad. Lahat ng mga hayop na makikita niyan sa Manila Zoo o sa mga zoo dito sa Pilipinas, lahat ng mga hayop na maliliit hanggang sa pinakamalalaki, matutulin at mababagal, gumagapang at lumalakad o tumatakbo. Lahat ng yan, sangayon sa banal na kasulatan, ay nilikha ng ating Panginoon sapagkat ang sanglibutan ay sa Panginoong Diyos at lahat ng nananahan doon. Ito pa ang isang nagsasabi ng pinanggalingan ng sanglibutan. Sabi ni Darwin, tayo daw ay naging parang unggoy na nagmukhang unggoy na naging tao. Papayag ba kayo? Ganyan daw. Para ka daw unggoy, hanggang medyo unggoy, hanggang unggoy-unggoy, hanggang parang taong unggoy, hanggang tao na nag-iisip at gumagamit na ng tools, laging Homo sapiens, at yon si Dem, nagagawa na sa computer, may hawak ng mga camera, naging magaling daw at mga eksperto. Well, minsan may makikita kayong ganyan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, kung medyo kapani-paniwala yung sinabi ni Darwin na ganyan talaga. Iyan naman ng mga ganyan, mga rare cases lang talaga yan. Kaibigan, mga minamahal naming taga-subaybay, gusto naming ipaalala na hindi ka hayop, hindi ka galing sa hayop, at hindi ka dapat magugaling hayop sapagkat ikaw at ako ay galing sa ating Panginoong Diyos. Banal ang ating pinagmulan, banal ang ating
Pinagmulan walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung may mga taong umaasal ng unggoy, umaasal ng hayop, umaasal ng aso, umaasal baboy. Kaibigan, gusto naming ipaalala sa iyo, hindi ganon ang buhay. Sapagkat ang ating buhay na pinagmulan ay dalisay. Ang pinagmulan, ito'y galing sa ating Panginoong Diyos. Yan ang maliwanag na sabi ng Biblia. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid. At sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang tao, sangayon sa talatang ating nabasa, ay nilikha ayon sa larawan ng ating Panginoong Diyos. Kayo at ako ay nilikha ayon sa eksaktong larawan ng ating Panginoong Diyos. Yung larawan doon ay more on spiritual ang kanyang likas. Meron tayong kakayanan na magpasya sa ating mga isip at pumili ng mabuti at tama at paunlarin ang ating mga sarili. Yung mga cute na bata, maniniwala ba kayong galing sa putok yan? O yan ay mga putok sa buho napaka-cute at napaka-gaganda. Hindi ho yan galing sa unggoy, mga minamahal na mga kaibigan at mga taga-subaybay. Ikaw, hindi ka po galing sa unggoy. Tayo galing sa ating Panginoong Diyos. Yan ang bata na yan, nagtataka siya kung ano ba yan. Kambal niya ba yan yung manika niya? Hindi ho nila lang sa kanyang larawan yan. Yung mga bata na mga cute, napakaganda, yan ho ay lilikha sa larawan ng ating Panginoong Diyos. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Alam niyo ba, excited ako sapagkat ang banal na kasulatan, super Bible sa akin yan. Sapagkat ang nakalagay dyan, hindi yan hula-hula, hindi baka mangyayari o baka hindi mangyari. Pagka sinabi ng Diyos, may kapangyarihan yung salita ng ating Panginoong Diyos. Di ba sinabi niya? At sinabi ng Diyos, magkaroon ng sibulan ng mga gumagapang sa lupa. Anong sumunod na nangyari? Sabi ng Bible, at nagkaroon. Hindi naman sinabing ng Diyos na at sibulan ng mga gumagapang na mga hayop sa lupa at gumawa ang Diyos ng mga gumagapang sa lupa. No, hindi ganon. Yung salita lamang ng Diyos, may power na. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari na agad. Wala na siyang gagawin. Dahil yung salita niya mismo, may kapangyarihan na. At maraming Kristiyanong dudang-duda sa Bible. Ayaw magbasa ng Bible. Halos hindi sumampalataya sa Bible. Mga kapatid, mga kaibigan, kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, yung salita lang ng Diyos, may sarili ng kapangyarihan. Wala nang kailangan gawin ng Diyos. Sasabihin niya lang. Naalala niyo ba yung isang kapitan? Sabi niya, Panginoon, may sakit yung aking alipin na sa bahay. Sabi ng Panginoong Jesus, sige, puntahan natin. Anong sabi nung kapitan? Panginoon, wag na ho. Sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Nananampalataya ako na siya'y gagaling. Ano nangyari? Sabi ng Panginoon, wala akong nakitang ganitong pananampalataya sa bayan ng Israel. Mga kapatid ko na nandito sa Manila Center, ganun pa ba ang ating paghawak sa salita ng Diyos na sabihin lang ng Diyos, hindi Kanya pababayaan, sabihin lang ng Diyos, naniniwala tayo. Problema pa ulit-ulit ang sinasabi ng Diyos, ano? Ako bahala sa iyo, hindi kita pababayaan. Titingala tayo sa langit. Pabayaan kaya ako ng Diyos? Totohanin niya kaya ang Kanyang salita? Ang salita ng Diyos ay ating mapanghahawakan. Ito higit sa aklat ng kasaysayan, higit sa aklat na naglalaman ng mga kaalaman. Ang Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, ay salita ng ating Panginoong Diyos. Ang Biblia ay may kapangyarihan din upang mabago ang buhay ng mga tao. Sabi sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Napakadelikado po na hinahanap natin ang katotohanan sa pamamagitan ng kung ano-anong mga tagapagturo at kung sino-sinong mga tagapagturo. Dapat po yung katotohanan ay sasaliksikin natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos sapagkat ito ang magpapalaya sa atin, walang iba kundi ang salita ng Panginoong Diyos. May mga nakakausap ako at baka may nakakausap na din kayo. Sabi nila, Bible.
Huwag kayong mag-Bible, nakakasira ng ulo yan. Alam mo, yung kapitbahay namin, sa patutunayan pa niya, yung kapitbahay namin nabaliw. Kababasa ng Biblia. Gusto ko sabihin sa inyo ngayong gabi, yung mga taong nag-aaral ng Biblia ay hindi mga nasisiraan ng ulo. Maganap kayo ng mga siraang ulo. Yun yung mga taong hindi man lamang nagbabasa ng Biblia at kinukutya pa ang Biblia. Pero ang pagbabasa ho ng Biblia ay inaalis tayo sa masamang buhay at itinuturo sa atin kung paano mabubuhay ng tama. Pinapalaya tayo mula sa ating mga bisyo at mga masamang gawi. Yan ang ginagawa ng banal na kasulatan sa ating mga buhay. Pagka sinabi mo, wa-effect naman sa akin, Pastor, yung Bible. Hindi masyadong ma-epekto. Baka hindi mo naman binabasa. Baka mas mahaba yung panonood mo ng telenovela, o di kaya naman pagsusurf ng internet, o di kaya naman paglalaro ng kung ano-ano, at hindi sa pagbabasa ng Biblia. Ang salita ng Diyos ay may likas na kapangyarihan kapag ka pinag-aaralan, seryoso ng maraming mga tao. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, lumalalang, espiritu at buhay, buhay at kalusugan. Ang salita ng Diyos ay kagaya ng isang palakol. Ito'y nakakakilala ng mga pag-iisip. Ito'y katuwiran, ito'y katotohanan, ito'y liwanag, ito'y hindi nababago, at ito'y hindi maaaring matalian, hindi din ito po pwedeng masira. Ang Biblia ay pinapahayag si Jesus, pinababanal tayo, nililinis tayo, lumilikha ng pananampalataya sa atin, binibigyan tayo ng panibagong pagkapanganak, tinuturuan tayo, sinasaway tayo, ginagawa tayong kompleto, pinoprotektahan tayo, pakain tayo, at ating malalaman ng tamang mga ideya. Ang Biblia ay nagtuturo at nagbibigay ng halimbawa kung paano mabubuhay ng tama. Kaibigan, hindi tayo basta nilikha ng ating Panginoong Diyos at iniwanan tayo na mamamana tayo sa dilim. Ano ba ang tama? Ano ba ang aking gagawin? Kung gusto mong malaman ng tama, madali lang. Itinuro ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ano pa ang pakinabang natin sa pag-aaral ng banal na kasulatan? Kasi maraming mga tao ngayon, pag kumain sa bahay, di ba mag-Bible study tayo? Ang unang tanong ng mga tao, may pakinabang ba dyan? Pagka may crusade, may pakain ba dyan? Pagka walang pakain, di kami pupunta. Alam nga, ganun, no? May pakinabang ba ang pag-aaral ng Biblia? Mga ginigiliw naming taga-subaybay? Ito po ang sabi, sa Roma 15:4. Sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Sa pamamagitan po pala ng kasulatan ay maaari tayong maaliw at magkaroon tayo ng tinatawag nating pag-asa sa buhay na ito at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ano pa ang pakinabang natin sa pag-aaral ng banal na kasulatan? John 5:39. Saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan, sapagkat doon ay may buhay na walang. Sino po sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi ang hindi mamamatay? At sino po ang nandito ngayon sa kapulungan na hindi mamamatay? Alam mo ngayon, pwede mo nang papalitan yung ilong, no? Pwede mo na din papalitan yung puso, kung mayaman-yaman ka. Kung may pera ka din, pwede ka din bumili ng kidney, papalitan mo din yung kidney mo. Yung kamay ngayon, napapapalitan na. Yung ngipin, napapalitan, yung buhok napapapalitan, yung paa napapapalitan, ano pa yung buong katawan mo, pwede mong papalitan, pero kapag kabay napalitan, hindi ka na ba mamamatay? Di ba yung na-operan sa puso, nalagyan ng puso, namamatay pa rin? Di ba pag binigyan kayo ng bagong kidney, mamamatay pa rin kayo? Kaya yung banal na kasulatan ay lubhang halaga, sapagkat itinuturo sa atin ang daan patungo saan? Sa buhay na walang hanggan, sapagkat ang buhay natin sa sanglibutang ito ay sadyang tinatawag nating merong hangganan. At ang banal na kasulatan ang nagtuturo sa atin paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Pilipinas ho ngayon ay mayroong relihiyon na 908. Tama po ang inyong narinig. Ang relihiyon ho ngayon dito sa Pilipinas, more than 900 rehistrado sa sect. Meron Jesus is Lord, may Born Again, may El Shaddai, Pentecostal, Methodist, Baptist, Seventh-day Baptist, kung ano-ano ang mga relihiyon. Jesus is the Rock, Jesus is Foundation. Pero paano mo na malalaman yung tama? Di ba? Tataas natin yung 2 kilay natin. Daming tagapagturo.
ang puporma, ang astig, ang gagwapo, at ang ganda ng setup nila. Siguro naman may nagsasabi na nga, siguro tama sila kasi marami sila eh. Siguro tama sila kasi marami namang naniniwala sa kanila. Paano natin hahanapin ngayon ang tama? Sabi ng banal na kasulatan, pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang totoo, sapagkat ang Diyos ay totoo at hindi maaaring magsinungaling. Kapag ka ang leader ng inyong relihiyon, ang mga tagapagturo, kahit na charismatic, kahit na gaano kagwapo at kapogi, kapag ka ang itinuturo ay hindi salita ng Diyos at laban sa salita ng Diyos, hindi yan ang totoo. Kaibigan, kung naghahanap ka ng totoo, napakasimple lang. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Ang salita mo ay katotohanan. Pagka Biblia, tigil tayo lahat. Dahil totoo yan. Diyos ang nagsasabi at hindi natin po pwedeng questionin. Kapag hinahanap talaga natin ay katotohanan, huwag kayo basta may entertain sa magagaling na tagapangaral. O di kaya naman ay sa magagandang bihis. Kapag naghahanap po kayo ng katotohanan, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo, ang banal na kasulatan, ay katotohanan. Dapat nakabatay ang paniniwala at ang itinuturo sa mga turo ng banal na kasulatan sapagkat yan ang katotohanan. Milyon ng mga tao ang binago ang buhay dahil sa Biblia. Milyon ng mga sugapa sa alak at mga nagbibisyo ang nabago dahil sa pagbabasa ng Biblia. Mga pamilyang nasira, muling nabuo dahil sa pagbabasa ng Biblia. Ang Biblia ay nagdudulot ng kabutihan sa ating buhay. Katapusan, ang Biblia ay nagsasabi kung saan tayo patungo. Naalala niyo ba yung kanta? Team song namin ito nung graduation namin ng high school. Sabi, do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Saan ba tayo pupunta? Sabi ng ibang kumakandidato ngayon, may pag-asa pa, babangon. Ano bang mangyayari sa Pilipinas natin? Iigi ba tayo? Gaganda ba ang buhay natin? Ang Biblia ang nagsasabi talaga kung saan ba talaga tayo tutungo. Saan hahantong ang ating sanglibutan? Saan hahantong ang ating buhay? Ito'y inisa-isa na sa banal na kasulatan kung ano ang tunay na mangyayari. Sa aklat ni San Juan, Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 3, ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag mabalisa ang inyong puso. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kapag ako'y pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako'y muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon, ay dumuon din kayo. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang Metro Manila ay hindi mo ang tahanan. Ang sanglibutang ito ay hindi siya nating huling hantungan. Ang sanglibutang ito, sang-ayon sa mga salita ng banal na kasulatan, ay babaguin ng ating Panginoon at may inihanda siyang mas mabuting lugar sa bawat isa sa atin. Sang-ayon sa mga salita ng banal na kasulatan, ang sanglibutang ito ay masusunog at masusupok sangayon sa 2 Pedro, Kapitulo 3, talatang 8, patuloy hanggang 11, at aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 9 hanggang 11. At magkakaroon at lalalang ang Panginoong Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Yan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya pala napaka-laon ng mga panahon. Pinagtatakhan ko, maraming mga tao na itinataya ang kanilang buhay, alang-alang sa banal na kasulatan. Maraming mga tao na ang kanilang kinabukasan, ang kanilang pangarap at ang kanilang buhay mismo ay itinaya nila alang-alang sa mga katotohanan na nasumpungan nila sa banal na kasulatan. Maraming tao ang sinunog kasama ng kanilang mga Biblia sa pananampalataya na ang Biblia ay maghahatid sa kanila sa buhay na walang hanggan. Noong nakalipas na mga panahon at mga taon, sa
Ang mga naniniwala sa Biblia ay pinapakain lamang nila si leon. Ginagawang panoorin at parang entertainment ng napakaraming mga tao. Magtataas tayo ng kilay at itatanong natin, bakit ang mga taong ito ay nakahandang mamatay, nakahandang magdusa, at nakahandang magpakahirap alang-alang doon sa pinaniniwalaan nilang banal na kasulatan. Maaaring may natuklasan silang talagang mahalaga sa pagbabasa nila ng banal na kasulatan. May natuklasan silang higit na mahalaga kaysa sa buhay na ito. Yun ay ang buhay na walang hanggan. Kaya naman hindi nila inilentanan na isakripisyo ang pansamantalang buhay na ito alang-alang sa mas magandang buhay na darating na ipinangako ng salita ng Diyos na pinatunayan ko sa inyo sa simula pa lang ng pag-aaral na ito na hindi sumasablay, hindi nagmimintis, ang salita ng Diyos ay subok at tunay at ating tiyak na mapagkakatiwalaan. Kaibigan, yan ang banal na kasulatan. Yan ang Biblia. Maaari nating maitaya ang lahat sa atin, alang-alang sa salita ng Diyos, sapagkat ibabalik niya tayo sa tunay na layunin ng paglalang. Ito ay ang pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Darating ang panahon, sabi sa Amos 8:11, ang araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kahuhan man, dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silangan, sila'y magsisitakbo ng paro't parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi masusumpungan. Darating ang panahon, mga kaibigan, na magugutom ang tao sa salita ng Diyos sapagkat siya nating gabay at siya nating pinakakailangan. Kaya habang may panahon pa tayo, saliksikin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya palang sabi ng Panginoong Jesus sa Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa at nangakikinig at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat sapagkat ang panahoy malapit na. Kaibigan, gusto niyo hubang maging mapalad? Kapag ka hindi ka mapalad, ikaw ay sawim palad. Saan niyo gusto? Doon sa mapalad, sa kapuspalad, sa walang palad, sa sawim palad, o doon sa mapalad? Paano ang isang tao ay magiging mapalad? Mapalad ang tao na bumabasa, pagkatapos nakikinig, at hindi lamang binasa at napakinggan, tinutupad ang mga bagay na nasa banal na kasulatan sapagkat ang panahon ay malapit na. Meron pa rin mga tao na, ayaw ko niyan. Ayaw ko ng banal na kasulatan. Alam ko po na matalino kayo at kayo'y nag-iisip. Kayo po ang magpasya sa gabing ito sapagkat ang Panginoon ay nag-iwan ng gabay natin sa buhay. Nag-iwan siya ng ating manual kung paano tayo mabubuhay at paano natin malalaman ang katotohanan. Ito'y sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ito ang isa sa kailangan natin sa paghanap natin ng pag-asa, ang paghanap natin sa ating Panginoong Jesus. Bulay-bulayin niyo po ang pagpapahalaga natin sa banal na kasulatan. Ito ang ating gabay sa buhay. At ito ang ating isa sa pinagkukunan ng ating tanging. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos na hindi niya tayo iniwanan na manghuhula o mamamana sa dilim tungkol sa kung ano ang totoo at kung anong gagawin natin sa ating buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Biblia ay salita ng Diyos. Ating basahin, ating pag-aralan, ating gawing kayamanan sapagkat ito ang magtuturo sa atin sa buhay na walang hanggan. Inanyayahan ko po kayong lahat na tumayo at tayo magdarasal. Magpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin, nagpapasalamat po kami ng napakalaki. Dahil kung hindi sa inyong mga salita, wala po kami dito. At hindi namin maisip kung anong buhay mayroon kami sa gabing ito. Maliban sa tulong ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sapagkat kami makakaasa na ang buhay namin ay may tiyak na patutunguhan.
Ang aming pagsampalataya ay hindi walang kabuluhan, sapagkat tiniyak ng iyong banal na salita ang aming patutunguhan, at ng bawat sumasampalataya at naniniwala sa iyong salita ay ang buhay na walang hanggan. Sa gabing ito, Panginoon, ibinabalik namin ang taus-pusong pasasalamat at pagpuri sa iyong kabaitan sa amin. Pauwiin niyo po sana kami mula sa dakong ito, taglay ang inyong mahalagang bendisyon, at mula sa gabing ito, pakamahalin namin at pakayamanin ang banal na kasulatan sa aming mga buhay. Ito po'y dalangin namin, alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.